best of the best. Yes, good morning mga kauno. Welcome to another episode ng ating Uno's Best of the Best live on podcast. At syempre, napaka-espesyal lang araw na ito kasi ako po'y merong katabi rito na ating matagal ng kaibigan, kasama at matagal ng kapamilya na masasabi natin kasi kami po'y talagang nung nag-i-start pa lang, magkakasama na kami at nakakamiss rin, no? At syempre, nami-miss ko rin kayo ng mga nanonood dyan. Kaya wag kang mawawala tuwing Sabado at tayo po'y maraming kwento ng buhay na pwedeng nating matunghayan, no, sa araw na to. At syempre, ito na yung sinasabi ko sa inyo na matagal ko ng kasama na nagne-network at ngayon ay patuloy pa rin na namamayagpag. Siya po isang international top earner, walang iba kundi si Upline Benray Manoksok. Upline, bati ka muna. Ayan, good morning po sa lahat ng mga kauno. Ayan. Yan po si Upline Benray Manoksok. Bakit ko po sinabi sa inyo na matagal ko nang kasama? Ito po talagang nakita ko po talaga yung kanyang simula nang siya po nagne-network. I'm sure may mga bago dyan na mga nanonood ngayon. Hindi pa siya gaanong kakilala. Kaya Upline Benray, ito yung unang tanong ko sa iyo para makilala ka naman ng ating mga kauno na bago pa lang sa ating pagne-network. Ano ang background mo at paano ka naimbitahan dito sa Uno? Jay, ang background ko dati po akong bankero. Pero madami ako naging trabaho. Dati ako nag-construction worker, tapos nag-tricycle driver ako. Yung huli, yung pagiging bankero, 9 years po ako doon. Tagal din, no? Ang tagal. Kasi nga, mas tumagal ako doon kasi nag-i-enjoy po ako . Oo. Kasi pag, syempre, yung Puerto Galera, ano yan beach yan. Syempre, puntahan ng foreigner yan. Puntahan ng mga turista. Diba? Turista. Syempre, maraming mga nakatupis. Yeah, kaya tumagal tayo doon. Oo. So, yun medyo naiintindihan ko na ngayon. So, paano ba ako na-invite sa gantong industry ng ng business? So, actually, kakaiba . Paano sabi sa'yo? Ano sabi sa'yo? Pa-explain ko na lang no? Oo. Kasi, ang pagkaka-invite sa akin, tinawagan muna ako ng kapatid ko. Oo. Sabi, may pagkakakitaan. Yung kapatid yung babae? Oo, nag-aaral siya sa STI, graduating. Okay. Si Upline Meds, no? Ayan, shout out kay Upline Meds. So yun, hindi talaga ako dinala dito sa office. At talagang pinuntahan po ako sa Puerto Galera. At ang nag-explain pa sa akin, parang si Upline natatandaan ko yan. Parang natatandaan ko yan. 2011. I think 2011. So, in-explain na ako ni Upline Ray. Oo. So, ilan pa lang yung mga products nun. 3 pa lang yung in-explain sa akin. So, doon ako napasali. Kaya lang, pera yung Yung naging, naging, tawag dito, yung parang pumipigil. Para hindi mo siya magawa or para gawin. Pero, nung day din na yun, nakasali agad ako. Nagbigay din agad ako ng pera. Kasi nangutang ako. Pero, yung time na yon, nung in-explainan ka, ano yung pakiramdam nun? Na gusto mo ba siya agad, yung Uno? So, sobrang excitement level na nag-explain sa akin, Upline Ray . So, kikita daw 1.5. Tapos, every week. So, ako naman, siyempre, sabi ko, every week kikita. Sabi ko, okay yan. Kaya nag-join agad ako. Kaya lang, after 1 week, siyempre, naghahanap ako ng income. Tama, oo. Tapos wala pa. So, kailangan pala, gagawin mo ng tama. Ng tama yung negosyo. Oo. Kaya sabi ko, hindi ko na gagawin yan. Okay. Kaya ko na lang yung lumipas yung 1 taon mahigit. So, 1 year mo nang hindi ka nag-network? Hindi ako nag-network. So, ginawa mo, hinayaan mo lang muna? Hinayaan ko lang. Nag-join ka lang, hinayaan mo muna? Ayan, 2012. Ang sabi doon ako na-kidnap up. Ano naman yung nagtulak sa'yo para pumunta ng Maynila? Ang sabi sa akin na mayroon akong cheque 30,000. Yan. Hindi ko makakalimutan. Kapatid kong bunso, yan, si Carmina Manoksok, no? Tsaka si Upline Meds, papuntahin mo si Gwapo tao sa akin. Si Gwapo. Oo, nag-iisang Gwapo ng Puerto Oo. Papuntahin mo sa Manila kasi may cheque 30,000. Yung pala, kasagwat yung dalawa. Okay. Eto na. Pagpunta mo ng Maynila. Bago pa ako pumunta ng Manila, Ortigas,
bago pumunta ako, nagpainom ako 2 araw. Kasi may 30,000 So, ka. may 30,000, sabi ko, at least mga 20 mil yung ano ko. Kasi may makuha pa akong 10,000. Yung bill mo. Oo. Lahat ng bar may mga utang ako bago umalis ng Puerto Galera. Parang despedida. Grabe. Yan yung nangyari. Hanggang sa nadala ako dito, wala pala akong cheque. Ayun, doon ako nadala. Kumbaga, kidnap. Oo. Diba? Pero nung time na nakidnap ka na, bumaba ka natatawa ako sa istorya mo, nagpainom kami. May padispilita ka pa nalalaman. Yung time na nadala ka na rito, nakidnap ka na, nadismaya ka ba? Hindi mo, nung walang dumating na 30K sa'yo. Medyo, pero sabi sa akin naman, pinangakuan ako, pag-aaralin ako. Okay. Seaman kasi gusto ko maging seaman. Mm-hmm. Kaya lang, late na nung hindi rin ako nakapag-enroll na NAP. Mm-hmm. Kaya diretso dito sa office. Ayun, sinalang agad ako sa training, sa mga training agad. Mga trainings na. Yun doon na nag-umpisa. Kaya ko na naintindihan. Kaya ka pala pag-aaralin. Yun, pag-aaralin. Pag-aaralin ka pa lang, mag-uno that time. Tama. Yun pala. Ang galing din, Kailangan talaga sa medyo may excitement level ka rin paano tama. Matindi. Ang tagal na natin magkasama. Simula, sabihin natin, Ortigas Days, no? 2012 Ang dami nating pinagdaanan, I'm sure. Kasi nakikita ko si Upline Benray talaga nung time na bago pa lang talaga siya. Kitang-kita ko talaga paano siya nagsimula hanggang sa, ito na siya. Upline Benray Manoksok na siya. So, siya pa rin naman dati, kaya lang, yung mga pangarap na meron siya dati, ikaw ba nung bata ka, nangangarap ka? Anong pangarap mo nun? Sundalo. Nung bata ka, yung baril-barilan. Oo. Pero nung tumatanda na, parang yung mga papanood mo sa balita, di ba? Namamatay. So, nababago. Paano ka naman napasok ng construction? Yung mga, tumigil kasi ako ng pag-aaral. Actually, 8 years ako sa high school up. Okay, Diba? So, naging narinig ko sa'yo, 8 years. 8 years talaga. 8 years talaga ako. 8 years din ako up. Kumbaga, walang tambay . So, syempre, para mapunan ko yung bisyo, yung pang-inom, pang sa tropa, pang-ambag. Ganon ka pa dati nun? Dati, ganon pa. Kasi pag taga-Puerto ka, kailangan manginginom ka. Ganon yung mga lalaki dun. Kasi yun yung mga nakasanayan. So yun, pag-construction worker ako. Kaso, saglit lang din, 1 taon lang mahigit din. Pero tumagal ka talaga sa pagiging bankero? Bankero. Okay din maging bankero Yan yung Imagine mo, ituturo yung mga turista. Tama? Pero, on a deeper side naman, ano ang buhay mo sa probinsya that time? Pero dati medyo maaluan yung buhay namin up. No? So kasi yung mga magulang namin up, mga negosyante. Okay. Okay, so nung bumagsak yung negosyo, so nagkawatak-watak yung namin, yung pamilya. Kumbaga nagkanya-kanya ng diskarte. Oo, naghiwalay up. Broken family. Kumbaga naghiwalay yung nanay at tatay ko dahil sa pera. Kaya sabi ko, kailangan kumita ng pera . Kasi sa Puerto Galera up, andun na lahat enjoyment. Pagkita, maraming pagkakitaan up . Kaya lang, sabi ko, hindi habang buhay puro enjoyment lang. Tama. Siyempre, para sa future, para sa, matulungan yung, kasi nanay ko up, nagtitinda ng isda. Everyday yun, nung nakikita ko. Kaya sabi ko, nahihirapan. Ayun yung nag-push sa akin na mas seryosohin itong negosyo na to. At gawin. Nung una mo nakita yung uno, nakitaan mo ba siya ng pag-asa na makukuha mo yung mga pangarap mo? Nung una up nag-i-enjoy tapos enjoy lang tapos tingin ko kikita lang, para kikita lang. Pero yung mga pangarap medyo duda pa ako . Blurred pa yun up. Oo. Hindi mo siya makita na mangyayari ba talaga sa akin? Hindi agad up. Oo. So, gano'ng katagal din inabot mo nun na nag-enjoy nung time na yun? Bago ka, aral tayo. Gano'ng katagal pa nun? Siguro maabot din ng ilang months. Siguro mga 6 months up. Doon ko na nakita. Oo, doon ko na nakita. Nung nag-body install ako up. Oo, yan na. Sumaba ko sa mga training, so hindi pa masyadong pero nung yung body install. Lumalim ka na. Doon na lumalim ako up. Oo. Talagang doon ko na talaga sineryoso yung negosyo up. So, ikaw ba naniniwala ka na sa pagne-network? Kasi pagiging bankero, masipag yan .
Yes. Naniniwala ka ba na sipag lang ang kailangan ng tao? Sa negosyo natin, kailangan talaga sipag talaga. Kasi ang gagawin mo lang naman makikinig lang sa mga upline susundin mo lang kaya masipag kang sumunod at makinig sa mga coaches or mga upline. Oo. Ano yung mga bagay na isinantabi mo nung time na nag-i-start ka? Marami Kaya sabi ko nga isa sa mga dahilan para makuha natin yung pangarap natin, yung sacrifices. Yeah. Marami. Pamilya, 'di ba? Hindi ka makakauwi ng mga celebration. Tama. Ultimo patay yung kamag-anak namin, hindi ka makauwi kasi bakit andiyan yung grupo, andiyan yung mga tao mo na kailangan nandiyan ka sa tabi nila para matulungan mo. Tama So marami maraming sacrifices. Marami ka ring isinantabi, no? Marami At yun po, no, mga kauno, no, bakit ko siya tinatanong sa inyo kasi mas lalo-lalo na yung mga kasabay ko, talagang maririnig mo sa kanila nung bago sila na talagang may mga bagay talaga silang pinagdaanan, isinantabi para magtagumpay talaga sa buhay. Pero lahat ba yun? Hindi mo naman pinagsisihan nung time na ginawa mo yun? Hindi kasi pwede mo naman naririnig ko sa inyo pwede mo balikan yung mga bagay na hindi mo na nagagawa dati. Tama. Kasi nga nagsasacrifice ka kasi nga meron kang gustong makuhang goal. So talaga nga yung alak, 'di ba? Lagi ko naririnig sa inyo. Tama Kaya napaka-importante ng training Yeah, sige, sabihin mo nga sa kanya. Ortigas Day, grabe. Alam mo yung nag-aagawan ng upuan para lang maka-training. Anong dapat gawin ng mga bago? Sige nga, ikaw nga magkwento sa kanila. Ayan, sa mga bago, no? So, kailangan talaga attend ng mga training. Kasi doon mo malalaman kung makaka-relate ka sa mga nag-share, sa mga uplines, na mga nagtuturo. Makaka-relate ka na, andun ka na pala sa ganung level. Tama. Na yung pinagdadaanan mo pala, normal lang. Yung mga rejection, yung mga, di ba? Sabi ko, makaka-relate ka, kumbaga, maano mo sa sarili mo na, ay, normal lang pala yun. Kaya hahataw ka na naman, no? Pinagdadaanan pala talaga yun. Pinagdadaanan pala yun. Kaya, tuloy lang talaga. Tsaka matindi, no? Yung training natin dati, kahit pa ulit-ulit, di nakakasawa. Yes. Di ba? Hindi nakakasawa. Kasi, ang training, para sa'yo, pagbago sila, talagang nakakapagpalalim ba ng pundasyon nila yan? Sobra Yan ang isa sa mga kailangan para lumalim yung foundation Ako, doon ako lumalim sa paulit-ulit. Paulit-ulit Oo. Ibig sabihin, kung hindi ka pa kumikita ng malaki, so ibig sabihin, hindi mo pa nagagawa yung mga kailangan mong gawin. Oo. Kaya kailangan talaga ng training. Kumbaga titibay ka no? Titibay ka. Oo, no? Kaya yung mga bago, di ba, may mga pinagdadaanan. Yan, no. So, anong nangyayari kasi, pag hindi na uma-attend, so, kinakain sila ng Pwede mabunot no? Pwedeng mahimlay. Pwedeng mahimlay. Di ba? Pagka di ka equipped ng training, ganun nangyayari. Kaya kailangan dalhin mo yung sarili mo dito sa office or sa mga training para may ma-charge ka Sa mga bago, kailangan utusan nila sarili nila. Tama Kailangan utusan nila. Ayun, isa rin yung disiplina. Ang hirap niya, kalaban mo talaga sarili mo. Yan, Ang hirap, pagising pa lang na maaga kasi nga nagde-network ka na, ang hirap Kailangan talaga may disiplina ka. Imagine mo, di ba? Sarap matulog. Matulog Kaya lang, kung may goal ka, hindi ka papayag. Tama. Talagang, kung ano man yung plano mo, kailangan mangyari yun, whatever it takes. Tama. Kasi hindi mo makukuha yung goal O yung sinasabi natin, pangarap. Hindi mo makukuha yan kung wala kang disiplina. Walang disiplina. Kahit naman mga tawag dito yung mga sports, mga athlete. Yes. Nagba-basketball ako. Kailangan talaga kung gusto mong lumakas, gusto mong gumaling, training ka. Disiplina pati sa katawan, pati sa pagkain. Lahat may disiplina. Disiplina talaga, no? Kahit sa pagbabangka, ganun din yan. Yes, 'Di ba? Kailangan ka rin diyan yung healthy ka. Equip ka dun sa sa pagsagwan. Yes, wow. Kasi kung mahina-hina katawan mo, malamang wala kang masagwan. Wala. Tama? So, ibig sabihin, kailangan healthy ka talaga. Hindi pwedeng lalampa-lampa doon. Nabanggit mo sa akin yung pinagdadaanan. Kasi, hindi maiintindihan nung mga bago ngayon na tayong lahat, dumadaan talaga tayo sa simula. Meron talagang proseso na tinatawag. Yes. 'Di ba?
ano yung isang bagay na pinagdaanan mo, personal story mo na hindi mo malilimutan nung time na nag-i-start ka mag-build ng network? Yung, kumbaga yung pera na, na-scam ako up eh. Okay. Yung pang Oo. so babayaran ko yun up. Oo. So, kumbaga nagkautang ako ng 100 plus. Yun yung hindi ko yes up. Nagsisimula pa lang ako na, wala pa akong resulta. So, napakabigat para sa akin. Kaya sabi ko, halos hindi na ako makapag-office kasi nga, sinisingil ako. Hindi mo na alam gagawin mo. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Oo. So, yan. Dito na pumasok si Lord. Diyan na ako lumapit sa kanya. Nagdasal ka. Oo. Tapos, simba ako sa Baclaran. Alam mo, training. Halos di na ako makapag-training kasi nga, aabangan ako ng mga... Tsaka hati na utak mo. Hati na. Tapos, inisip ko, paano pag hindi na ako mag-uno? Paano kung umuwi na ako ng probinsya? Oo. Sabi ko, inisip ko rin. Sabi ko, babalik ako sa dati kong ginagawa. Pero may mga tao ka na nun? Meron na up. Andiyan na yung mga anak ko. Oo. 2000. Wala pa akong resulta na up. Siguro 2014. So, ibig sabihin, isa ka doon sa mga tinatawag na struggling networker. Yes, up. Tama, di ba? Yes, up. Pinagdadaanan ba talaga yung struggle na yan? Tama. Iba't iba lang. Palagay mo, para sa kanila, ang struggle ba pinagdadaanan talaga sa network? Normal up na pinagdadaanan yung yung struggle. Anong dapat nilang gawin? Kailangan lang talaga, lagpasan lang talaga. At syempre, lapit tayo kay God. Kasi walang ibang makakatulong sa atin kundi siya. At saka yung sarili mo, kailangan mas lakasan mo yung loob mo. Kailangan mong harapin. Tama eh. Yung mga problema na binigay ni Lord. Kasi naisip ko, siguro binigay ito. Tama. So, kailangan lagpasan ko to. Kasi pag nalagpasan ko to, mayroong ibibigay na blessing. Pag nalagpasan ko yung problema na yun. Naniniwala ka ba kung hindi mo pinagdaanan yon, hindi ka magiging matibay ngayon? Yes, up. Kailangan ko pagdaanan yun. Kailangan lagpasan ko yun. Oo. Kaya mas lalo akong tumibay up. Naging malaking bagay ba sa'yo yung... Kasi matututo ka ron eh. Yes, up. At saka yun kasi yung may ituturo mo sa mga tao mo eh. Oo. Kasi may mga pinagdadaanan yung mga tao, nagiging normal na kasi nga naikwento mo yung mga bagay na gano'n. Oo. Na hindi lang sila yung nakakaranas ng gano'n. Tsaka magugulat sila, yung kwento mo, mas malala. Mas grabe. mas grabe. Kaysa sa kwento nila. Bisa sila, kwento nila. Pero nga ako naalala up eh. Meron ako isang downline. Yung time na yun up na sobrang tindi ng problema ko. Oo. Tumawag sa akin. Ayan, sabi upline. Umiiyak. Umiiyak. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Bakit ka napatawag? Yung yung pang rehead ko. Naggalaw. Na butasan sa snatch. Sa Oo. Shout out kay Romnick Fernandez. Yan. Siya yun. Okay. Malapit na. Snatch ka yun. Snatch, umiiyak. Oo. Ba't kumikad laki-laki mong tao, iyakin ka ganyan. Hindi niya alam, mas matindi yung pinagdadaanan ko. Kinuwento mo ngayon? Kinuwento ko. Hindi, kinuwento ko na nung natapos na yung problema ko. Nung nakapaglabas na ako ng kotse. Doon ko palang kinuwento. Pero ayoko ayoko maging pabigat sa mga tao yung ikaw pa mismo yung magkikwento ng negative. Oo. Kailangan tapusin ko muna yan bago ko ibabasa. Kailangan nalampasan mo muna. Yes. Yan, oo. Yun ang pinakamaganda. Kasi sarilihin ko yan pag problema yan eh. Tama. Pwede ipasa kasi mahawaan yan. Hindi. Masisira yung natin, negosyo natin. Oo, tama. Kaya ako muna yung sinusyonan ko. So, nung natapos na, syempre, mas magandang ikwento. Kasi nga, nalagpasan mo. Oo. Ngayon, nalampasan mo na yung yung sitwasyon na yon. Huwag na ayaw natin sabihin problema sitwasyon. Yes. Yung nalampasan mo yung sitwasyon na yon, naging maalwan na ba yung pagpasok ng blessing sa'yo? Sobra up. Ano na mga nangyari na nun? Wala, naging normal na lang up yung pagkita ng malaki. Kasi once na nagawa mo na, kaya mo nang ulit-ulitin So yung pasok ng blessing, dire-diretso na. Natatanda mo pa yung unang pagkita mo ng malaki? Ano yung pinakaunang kita mo ng malaki? Natatanda mo pa magkano yung check mo nun? 30,000 up. Isa na sa pinakamalaki yun. Bago ako maglabas ng kotse. Sumunod 60. Grabe, yun na. Tapos nararamdaman mo na kayo ng network. Naging 87. Doon na, yun na yung dire-diretso na up. Tapos nung nag 6 digit na ako, doon na ayoko nang bumaba. Nagkaroon ka na ng pride na, kailangan, hindi na ako mababa ng 6 digit every month.
lumalaban ka na nun. Yes, Ng international, malakihan na, di ba? Naramdaman mo nila yung network, ibig sabihin. Yes, sir. Anong pakiramdam nung unang labas ng kotse? Sobrang sarap. Ikwento mo nga experience sa'yo. Siyempre. May kanya-kanya kasi kwento yan. Gigil muna na siyempre yun yung first result na kailangan natin sa network eh. Dapat, Oo. So, nung naglabas ako ng sasakyan, so, excited ako na iuwi ko. Ano nangyari? Yung dala mo na? Dala ko na. Anong experience mo nun? Wala yung pamilya ko, akala mo talaga, yung mga sobrang negative kasi, halos itakwil na kami magkapatid, upline meds. Sabihin sa akin ng mga dati, tanga-tanga na kapatid mo, ganda-ganda ng tinapos. Tapos, nag-uno-uno lang, para mga nababaliw. Oo, basta mas sinasabi, para mga nababaliw. Ako naman, dati, nung hindi ko nag-network, dapat ako na lang yung pinag-aral. Bagal pa ako dati. Pero nung nag-uno na ako, magkasama na kami, doon ko na naintindihan So, yun nga, nagkakotse ako dinala ko sa amin pati yung tatay ko, kinarwash Kinarwash, syempre, yung tatay ko, medyo negative din Pero nung nakita na yung resulta ko, positive na talaga Nabago yung tingin nila sa'yo? Nabago Sobrang nabago Yung time na wala kang resulta, hindi ka pa umuwi sa inyo noon? Ayaw ko umuwi kasi talagang mahirap umuwi Sunod, meron ka na iwan doon. Hanapan ako, asan ang kotse mo? Gumagano, unang uwi ko wala. Sabi ko sa sunod, di na ako uwi. Grabe yung nila, yung pagtatanong na asan na yung kotse mo? Asan na yung kinikita? Magkano kinikita mo dyan? Milyonaryo ko na ba? Kaya nung time doon, sacrifice muna talaga. Wala munang uwian. Sabi ko, hanggat wala akong resulta, hindi ako uuwi. Paano mo hinandle yung mga nang-negative sa'yo? Ayun, yun maging motivation talaga. Kasi mas lalakas yung kumbaga gagawin mong vitamin, sabi yung tipong pag nagkaresulta ako, makikita nyo, tama yung ginagawa ko at mali yung mga sinasabi nyo sa akin. Kasi meron tayong mga nag-uuno na same ng ganyan nararanasan. Ano gusto kong masabi sa kanila? Paano nila handlein yung pag may nininegative sila, mas lalo na mga malalapit sa buhay nila. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Yan. Yeah, sakto, no? So, kailangan lang natin i-handle natin yung mga rejection no? Lalo na yung alam natin ang unang-unang susuporta sa atin, pamilya talaga Tama. Pero yun pala yung unang-unang magne-negative. So, ibig sabihin normal talaga. So, kailangan lang maging motivation mo yun na ipakita sa kanila na kung gaano kaganda, kung pag nagkaresulta ka, doon mo mapapatunayan sa kanila Tama. Na tama yung yung ginagawa natin, desisyon natin. At mali yung mga sinasabi nila. Tama. Kaya hayaan mo lang sila. Kumbaga may maraming magsasabi yan, maraming negative, magdi-discourage sa'yo. So kailangan mo lang gawin, lagpas lang sa tenga. Pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanan. Parang ganun. Oo, tapos hayaan lang. Darating ang time na kahit hindi ka na magsalita sa kanila, may intindihan na maganda yung ginagawa natin. Kumbaga, napatunayan natin sa kanila. Tama. Upline Ben Ray, isa ka doon sa mga tao na talagang nakita natin ng potential nung bago pa lang. Sino si Upline Ben Ray sa labas ng uno? Sa pamilya, lahat gagawin ko ngayon. Lalo na may baby na ako. So lahat gagawin ko para lang makuha yung future ng anak ko. Tsaka ng pamilya ko. Sino naman si Upline Ben Ray bilang anak? Dati kasi ano ba tawag? Black sheep sa pamilya. Pero nung nag-uno na ako, so alam mo yun, pagdating sa pamilya, mahina ako Kumbaga, iyakin ako pagdating sa parents ko. Kasi siyempre anak ako, no? So gusto kong bigyan ng masarap na buhay yung So makabawi? Gusto kong makabawi sa lahat ng sakripisyo na binigay mo sa kanila. Binigay nila sa amin, mga magkakapatid. Kasi pinaaral kami. Ako lang hindi nakatapos. Ako lang hindi nakapag-college. Pero sabi ko, okay lang. Yun. Bilang anak. Total, sinabi mo na yung hindi nakapagtapos. Ito naman ay kwentuhan lang naman. Yes. Walang magagalit naman sa amin. Kaya kwentuhan lang kami. Diskarte o diploma? Diskarte. Bakit? Kasi pag madiskarte ka, pwede kang umasenso up Kasi marami kang bagay. Kumbaga, pag madiskarte ka, marami kang pwedeng gawin. Pero pag doon sa diploma, nakabase ka lang doon sa tinapos.
Sa natutunan mo Sa lang. natutunan. Mm. Pero syempre, mas maganda, may diploma na, may diskarte pa up. Yeah. Bumawi naman, mga kauno. Kita mo, mas maganda pa rin daw yung may diploma ka na, may diskarte ka pa. Yes. Oh, kasi maraming ano dyan, alam mo naman yung kwentuhan yan, di ba? Yan ang pinaka-trending. Nagkakatunggali sila, di ba? Pero kanya-kanya namang opinion Yes, yan. Di ba? Yung diskarte, diploma, kanya-kanyang opinion yan. Pero tama naman, maganda rin yung may diploma ka na. Madiskarte ka pa sa buhay, di ba? Tinanong ko na sa'yo kung sino si Upline Benray na bilang ama, bilang anak, bilang upline naman. Bilang upline up, ano yung kaya mong ibigay sa lahat ng mga taong nagtiwala sa'yo? sakripisyo ko lahat up para lang sa mga tao ko. Yan si Upline Benray up. Gagawin mo lahat. Gagawin ko lahat para sa kanila. Kitang-kita naman. Talagang nilalaban mo Nilalaban ko up. Sa network ba kailangan inilalaban mo yung grupo? Oo. Kailangan bigyan natin ng pride yung grupo. So, saan magsisimula yun up? Sa sarili up. Kailangan magkaroon ka ng awards up. Importante ba yung relationship sa isang grupo? Correct up. Kailangan kasi upline, downline, relationship to up. Yan ang network talaga eh. Kailangan okay kayo ng mga may mga pagkakatampuhan, pero dapat maging okay agad lahat yan. Paano mo sila binabanding? Pag, lahatan ba? Or Ngayon, paano ka nagpalaki ng grupo na lang? Paano ka nagpalaki ng grupo? Nagsisimula ulit ako, back to basic ako up, no? So, actually, kagabi up, nag-inuman kami dito lang sa may veterans. Halos nasa 40 kami, no? Dami. Duto kami ng pagkain, tapos konting inuman. Hindi naman sagad na inuman. Kasi may training pa ngayon kami. Importante yung samahan, Yes, yung samahan. Nagkakausap-usap, nagkakakwento-kwentuhan ng mga buhay-buhay nila. So, mas nagkakakampante yung bawat isa. Na-miss mo yung nagbibuild ng ganon? Yes, up. Na-miss ko rin ako. Kasi sa network, yun yung parang pinaka-heart ng pag-network eh. Okay yung may malaking grupo, pero yung pinaka-masarap doon yung nagbi-build ka eh. Yes, sir. Di ba? Kasi doon mo mararanasan lahat ng marami kayong pagdadaanan doon eh. Yes, sir. Nandyan yung madadapa kayo. Yes. Nandyan yung babangon na naman kayo ulit. Di ba? Nandyan yung may magkakamali. Yes, sir. Aayusin nyo na naman. Di ba? Ganun yung pag-network. Di ba? Tipong lumalaki na yung grupo mo, biglang no? Oh. Saglit lang, dalawa na naman kayo. Hindi na kayo makapagbilog. Kasi tatlo, triangle na, di ba? Na-experience mo yan. Na-experience ko. Kaya nga Warriors on 3 yung tinita na. Paano mo dinadala ngayon, yung ganon? Kumbaga, parang naka-program na. Tama naka-program, tama. Ang daling palakihin, di ba? Pag lumiit, kaya mo ulit palakihin kasi nagagawa mo na. Tama. Kumbaga, basic lang ulit ang gagawin. Importante, no? Basic. Yung marunong ka mag-basic. Yes. Paano ba maging isang effective na leader na katulad mo? Kailangan malakas talaga. Ba? O ano? Ando na lahat. Kailangan bilang leader alaan talaga. So, yun unang-una yung lakas ng loob. Di ba? Lalo na kung pausbong ka pa lang na leader. Yan. Gusto mo maging leader talaga. Sige nga, kwento mo sa kailangan lakasan mo talaga yung loob mo. Tapos kailangan sipagan mo. Diyan papasok yung kasama na dyan yung disiplina up. Tsaka yung sacrifices. At tsaka yung hard work. Tama. Bilang leader para kumita ka. Kasi ikaw yung magiging modelo sa mga tao mo. Kaya kailangan mong kumita. Kaya dyan papasok up yung awards. Kasi yung income, follow na yan. Basta lagi kami awards. Kasi gagayanin ka na ng mga Up yun lang talaga yung ko. Yun yung ginawa ko talaga up. No? Nag-hit ka ng awards? Awards talaga up. Basic up. Sobrang basic. Kasi, madali kang pakinggan ng mga tao mo pag ikaw. May awardee ka. Awardee ka. Oh. So, yung gusto mong kumita ng malaki, at kung gusto mong magkaroon ka ng maraming tao at magkaroon ka ng malaking grupo, so kailangan may awards ka. Kasi maraming hindi nakakaintindi, no? Na nanonood sa atin, lalo na kung bago. Isa nakala nila, pinupush sila ng mga upline magka-award eh. Gaano kahalaga yung magkaroon ng award para sa mga bago? Sige nga. Ayun,
So, ano yung pinaka-unang award na lang na kinuha mo yung pinaka-maliit na award? Okay, yan. tinatawag na Best in Direct Up, yung Top Direct. Yan, sige nga, kwento mo sa kanila. Isa sa pinakamagandang award talaga para sa akin na pa, yung Best in Direct. Kasi magpapasali ka lang dun eh. Oo. Yung pagiging top earner, to follow na yan eh. Oo. Kasi pag nag-multiple account siya, pag nalatagan ng multiple accounts at nag-multiple, automatic yan. Top earner ka na eh. So, saan mag-start talaga? Sa direct. Oh, direct. Sa direct lang ng direct. Kung gusto mo magkaroon ng ng tao, direct ka rin. Tama. Gusto mo magka-grupo, direct pa rin. Tama, no? Pag nakapag-direct ka, nagka-awards ka, automatic. Susundin ka ng ng mga tao, gagayanin ka. So madali yung yung pagpapalaki ng grupo at saka yung tao natin nagagaya ka na may awards din. Tama. Ito Upline Benray, gusto ko matuto sila sa iyo. Bukod pa sa pagiging leader, yes, sir. Bukod sa pagdidirect, maraming bago. Anong palagay mo yung nagiging mali sa ginagawa nila? Ano yung meron sila? Mahina ba loob nila? Ano ba sila? Yan na, mahina loob. Tsaka, naiinip. Ayan, mabilis. Pag nainip ka, talo ka talaga. Oo. Kaya dyan papasok ulit yung kailangan talaga attend ng training up. Tsaka, huwag kang lalayo. Di ba sa mga coaches? Tama. Kailangan lagi kang nakadikit kay upline. Kasi may i-guide ka eh. Kumbaga mamamonitor ka at saka mahahawa ka up. Ka, no? Kasi bago. Oo. So makikita yung yung mga kung ano yung mga kulang sa iyo. Yun. Kasi kami mag-guide. Mag-guide. Kasi kami ni Upline Mark, wala naman tinuturo sa akin. Go lang daw ng go. Flyers, approach, tapos pagdating sa office, i-assist ko. So, tinitingnan lang ako. Nanonood lang tayo eh. Napanood lang ako. Diba? Tapos, pag hanapin ko na para ilapit, wala nawawala. Sabi ko. So, doon na pala ako minomonitor na, ay, kaya na nito. Actually, ang dali na nga sa kanila ngayon eh. Madali na. Kasi walang ganito dati. Wala. Diba? Wala sila bago ka makarinig ng upline dati, may bilog. Yes, sir. Sisingit ka ng tenga ngayon doon. Ngayon, pag medyo napansin ka, medyo baka ibang group, baka paalisin ka pa ron. Tama. Yung gagawin yung tenga mo, no? Diba? Siksikan. Diba? Sikit tenga, diba? Dati. Ngayon, iba na eh. Baga, nandito na lahat. Yes. Diba? Iba yung experience ng mga bago talaga ngayon, sa totoo lang. Ano ang payong maibibigay mo doon sa mga bago? Sa mga bago, ayan, kailangan talaga makinig ka sa mga upline. Importante yan. Importante, napakahalaga nun na makikinig ka sa upline, susundin mo yung mga upline. Kasi nga bago ka, hindi mo alam kung ano yung hindi mo pa alam kung ano yung mga gagawin mo step by step eh. So, mas magiging madali yung negosyo mo pag ikaw ang laging makikinig at saka susundin mo si upline. Kasi wala namang ituturong mali yung upline eh. Tama. Para tayong para tayong anak. Tama. Ng mga upline natin. So, lahat ng ituturo niya. So, tama talaga. Yung dalawang bagay na yun, huwag mawawala yun. Yes, no? Makikinig, susunod. Dali, no? Yes, Pero, minsan yun yung pa hindi nila ginagawa. Nung isa sa pinakamahirap, lalo na pag medyo tumatagal na. Oo. Nung umpisa, medyo nakikinig pa eh. Pero yung habang tumatagal, nawawala yung Paano mo sila yung na-handle pag may mga ganun? Anong ginagawa mo? Ayun, kinakausap ko ng one-on-one app. Oo. Tapos heart-to-heart kaming nag-uusap. So yun. Hanggang sa maintindihan nila. Oo. Minsan kasi, mas lalo na pagka dumadaan na ng proseso yan. Yan na, kailangan na. Nababawasan ng pakikinig eh. Yan na, kailangan na ng konting alak doon na. Yan mga ganun sobrang sobrang lalim na nung pinagdaanan. Kailangan ng tapik. Oo, kailangan Tapik-tapikin mo. Kailangan ng konting alak yun para mas malalim yung usapan namin. Tsaka minsan doon naglalabas. Hindi naman namin sinasabi na maging manginginom kayo. Kanya-kanyang diskarte. Kumbaga, paano. Siguro si Upline Benray, sa ganun niya nare-reach out yung mga tao niya. So, sa'yo, depende sa'yo. Pwedeng kumain kayo, di ba? Ganun din ginagawa ko. Minsan kain. Alam, pag matindi na, yun lang ginagawa ko. Mayroon kaming ilang bote lang. Oo. Hindi yung lasingan, mga hindi. Baka maglasingan kayo. Ito kasi tinuro eh. Hindi. Ano lang yun, kumbaga, ang tawag doon social drinking. Kumbaga,
para lang merong mapag-usapan nung mga oras na yon. Apply Benray, ang dami mo ng resulta. Okay? Yes, na nailabas. Gustong malaman ng mga bago yun. Ano yung unang kotse? Ano yung pangalawa? Ano yung mga nailabas mo ng resulta? Yun, first car ko 2015. Mm-hmm. Yung Lancer EX, okay. Brand new. Mm-hmm. Tapos, after 1 year ulit, after 1 year and a half, so doon ko nalabas yung Ford Expedition. Yun. Oo. Tapos, that time kasi nakatira ako sa condo. Yeah. Na parang ano sa akin ng kapatid ko. Na ako yung ikaw muna tumingin. Ganyan. Hindi, ako yung magtuloy. Ay, ikaw magtuloy. Oo. Kaya lang, nung pandemic, medyo mahirap pag condo pala. So, bumili ako ng bahay sa Cavite sa Tansa, Cavite. Grabe, So, may bahay ka na ngayon, Cavite. Pero hindi ko na 8 months lang ako doon, Kasi traffic. Sobra doon, Kasi ako, Bacoor ako, Na-excite lang ako kasi, siyempre, bentahan na medyo, pasalo, binili ko. Eto na, bumili ulit ako ng bahay sa may Camellia. Saan yan? Sa may Baliwag, Bulacan. Diyan ako Bulacan. So ngayon, nasa Baliwag, Bulacan. Yes po. Yan, ang sarap. Imagine nyo ngayon ba masasabi mo na... Meron pa pala yung pangatlong sasakyan ko, yung Ford. Wild Track, yung Ford Wild Track. Oo, yung Ford, Ford Ranger. Ford Ranger. Sa lahat ng pinagdaanan mo sa network, sa lahat ng mga bagay na nakuha mong resulta, masabi mo ba worth it pagka nag-uno ka? Worth it up. Sobra. Sobrang worth it. Sobrang worth it up. Hindi ka nagsisi. Hindi ako sisisi up. Sige, sabihin yung mga pinagdaanan ko nung nagsisimula ako, na nung umpisa kala ko napaka-imposible, no? Pero habang tumatagal, palaki ng palaki yung income. Tapos hanggang sa nakuha ko na yung gusto kong, yung first car ko. So talagang yung mga, hindi mo talaga pagsisisihan up eh. Diba? Kumbaga, binigay. Yung akala ko na napaka-imposible. Akala mo di mangyayari. Hindi mangyayari. Talaga binigay ng opportunity ng uno up. Grabe. So, ibig sabihin, swerte kayo, mga kauno. Kayo yung nag-uuno. Ito, mga nagsasalita sa inyo, dati rin silang katulad ninyo, na yes, maraming tanong sa isip. Dati rin silang katulad ninyo na blurred ang nakikita pa nila. Pero ngayon, sila na nagsasabi, worth it pag ikaw talaga ay sineryoso mo talaga ang uno. Yes. Apply Benray, pansinin mo yung grupo ninyo. Sobrang laki, sobrang lakas ngayon eh. Buong Scorpions, sabihin natin, buong Scorpions, naglalabasan ng mga resulta eh. Di ba? Ito naman kwentuhan lang. Ano yung naiisip mo na ginugol mo ng 2025? So, goal ko ngayon, sasakyan up, no? Yung Ford Mustang. Yun, no? Oo. Parang nakita ko sa iyo, yung unang labas nun, hindi ko na natatandaan, no? Nakakabaliw yun. Nakakabaliw, Ford Mustang. Dati, di ba, nakikipicture lang ako, di ba? Tapos ngayon, bibilhin ko na, di ba? Ngayon, ilalabas ko na, no? So, yun yung goal ko 2025. Yan yung naglalaro sa isip mo ngayon? Yes, up. Hindi ka na matutulog niyan. Mas lalo na pag nasakyan mo na. Yes, up. Mas lalo na pag tumatakbo na siya. Yes, up. Dahil ikaw, lahat ng sasakyan na sa tabi mo, parang ang babagal nila. Grabe, gusto mo ma-experience yun? Bilhin mo yun. Okay. Pwede. Ito, bilang ating panghuling mensahe, no? Ano naman, ngayon darating na Pasko, anong mensahe mo sa ating mga kauno? Ayan. Sa mga kauno, no? Lalo na kung nagsisimula ka pa lang, at medyo hindi pa ganun kalaki yung kinikita mo, no? At hindi mo pa maibigay yung masarap na Pasko para sa pamilya mo. So, okay lang yan. Bakit? Pwede naman na pag kumita ka, pwede namang araw-araw ay Pasko eh. Di ba? So, kaya bawi ka. After nito, no? Nung Christmas, New Year, so, bawi ka kagad para ma-experience ng pamilya nyo yung masarap na buhay. Yan. Maraming salamat sa iyo. Ayan. Thank you, Upline J. Ayan. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Upline Benray. At natunghayan po natin ang
ating kwentuhan, no? Kuya Upline Ben Ray. At syempre, huwag kayong kakaligtaan. Nandito tayo sa ating Unos Best of the Best live on podcast. Ayos.